Ang Titan Ultra daw ngayon at itong Phoenix Fuel Masters ay parehong interesado dito kay Rom De La Rosa ng Magnolia Hotshots dahil nakikita daw nila na ito ay magiging isang small forward role player na magagamit nila. Pero mukhang hinihiling daw na kapalit ng Magnolia naman ay first round draft pick. Willing silang i-trade kahit sino doon sa dalawang teams pero ang kailangan maging kapalit ay draft pick. Ang move na to ng Magnolia makikita natin na nakafocus sila doon sa future kung draft pick at hindi player ang kanilang ihihilingin kapalit. Matagal na itong si Rom De La Rosa dito sa Magnolia, no? Pero ngayon daw ay mukhang seryoso na talaga yung management doon sa posibilidad na baka ito ipakawala na. At parang nakikita na ng management na baka ito maging one step forward para dito sa Magnolia at maipakita sa lahat na sila ready na talaga na mag-move on at maglaro para sa isang kampeonato. Kasi kung ititrade nila si De La Rosa kapalit ng draft pick, yan yung magagamit talaga ng Magnolia para naman makakuha ng mga bagong players na pwede nilang isaba kasama nila Jerome Lastimosa at ni Xavier Lucero. Nakita naman natin yung bagong movement dito sa Magnolia ng mga bagong players na ginagamit. Kaya nababagay nga na matrade na si De La Rosa kapalit ng draft pick para may magamit si Coach L.A. Tenorio pangkuha ng mga bagong players. Ngayon na lamang, depende na lamang yan sa mga ibang teams pa kung anong draft pick ang i-offer nila para dito kay Rome. As much as possible, ang gusto rin ng Magnolia ay first round draft pick ang maging kapalit. Pero syempre, nandun na yan sa ibang teams kung paano nila i-judge yung value nito si De La Rosa at kung papayag naman itong Magnolia. So magiging medyo mahaba siguro yung diskusyon na to. At sa tingin ko naman, dahil itong PBA ay on hiatus ngayon, mukhang magkakaroon naman sila ng oras para ito'y mapag-usapan talaga at magkaroon ng kasunduan kung kanino mang team mapupunta itong si Rom De La Rosa sa bandang huli. At ang isa pa nating may babalita ngayon, ito raw PBA at itong EASL ay mukhang completely ay hindi na nagkasundo. At ang magpapadala na lang daw ng team ngayon sa EASL ay itong Abra Weavers ng MPBL. Alam natin na ilang taong nagpadala itong PBA ng mga teams dyan sa EASL, no? Kabilang na San Miguel at Meralco. Pero each time hindi tayo nakakapasok sa playoffs. Isang indikasyon kung gaano kalalim yung mga teams na naglalaro dyan sa EASL. Ngayon, sa hindi malamang dahilan ay nagkaroon daw ng split yung dalawa at hindi maliwanag kung ano. Pero sabi, parang amicable naman daw na talagang nagkaroon sila ng kasunduan na hindi na itutuloy yung partnership. Kung ano pa man yung dahilan, no, medyo ang balita natin ay ayaw mo nang i-reveal ng mga insiders. Pero mukhang hindi talaga nagkaayos yung dalawa. Although, kasama pa rin dun sa seat ng board nila ito si Alfrancis Chua at si PBA Commissioner Billy Marshall. So, ibig sabihin ay anytime pwede pa rin mag-usap yung dalawang panig tungkol sa bagay na ito. Pero sa ngayon, mukhang ang magiging sitwasyon talaga ay hindi muna raw sasali itong PBA dito sa EASL at confirm na ng EASL na Abra Weavers ang kanilang team na isasama. Kung sakasakali nga na ganyan yung mangyayari, maganda exposure din to para dito sa Abra na matagal nang gustong sumali dito sa ibang mga liga para naman ipakita yung kanilang lakas. At yan talaga ay inaabangan din ng mga fans ng MPBL. Dito rin magagamit din natin no, pasukat doon sa quality ng mga players ngayon dito sa MPBL. Ang sabi nga nila yung ibang mga teams daw dyan at ibang players ay pang PBA na talaga. So isa to doon sa mga paraan para mag-gauge natin kung gaano kalakas sila, particular na yung mga napapabalita na maglalaro na sa PBA katulad itong si Encho Serrano and of course itong si Dave Ildefonso.